Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang sambayanan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. At sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro Manila. At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang Tambalang Jairus Madlang Bayan. at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon po mga kababayan ay Martes na naman, Agosto, ika-24 sa taong 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO meets Filipino communities in the U.S. ULEAD participants from Canada explore engagements in political, economic, and cultural areas. PhilAm Teachers Association recognizes CFO for championing literacy and education. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas delegation led by Secretary Dante Klink Ang II met with key stakeholders in different parts of the United States at the recent annual convention of the National Federation of Filipino-American Associations and praised non-resident Filipinos in the U.S., calling them lifelong partners for Philippine development. The CFO delegation also visited several community stakeholders, including the Philippine Consulate in San Francisco and the people behind the Hinabi project at the Central Rizal. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
With the theme from maples to mangoes, CFO ULEAD participants explored various engagements during their recently conducted immersion in the Philippines. From sapatos making in Marikina, gastronomic tours in Binondo, community-led involvements in Zambales up to legislative courtesy visits, the participants engaged in the political, economic, and cultural aspects of the country. The ULEAD program, in line with the CFO's objectives in empowering non-resident Filipinos, caters to bringing Filipino roots and youth leadership closer to the Filipino diaspora. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO Chairperson Dante Cling ang II, together with the Commission on Filipinos Overseas, were recognized by the Association of Filipino-American Teachers of America for championing literacy among non-resident Filipinos. Ang received the Gawad Katiwala ng Agham ng Pagbasa, commending him and the CFO for harnessing the potentials of the Filipino youth. AFTA, known for its Balikturo program, is a Filipino community organization based in the United States, advocating for literacy and education among Filipinos. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ayun po, magandang... Ayun Sir Muli, Ares. isang magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng tagapakiling sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At makikita po ninyo, pareho kami ng background ni Jairus Opo. Bayan dahil si Jairus po ay nasa studio, ako naman po ay joining the program online. At Jairus, Opo, Sir Ares. nakita ko natin ay very busy kayo dyan sa CFO. Marami na naman kayong pinuntahang lugar. Kaya nga Yan yung po. latest na yung biyahe. Kaya nga po, Sir Ares. Po, parang katabi ko lang po kayo, Sir, dahil po sa inyong background na po. Akala ko nga po, Sir, ay nandito lang po kayo sa studio, Sir Ares. Pero tamang-tama po kayo, Sir Ares, na po, hindi po nauubos ang trabaho at ang serbisyo po natin sa CFO. No po, kakagaling lang din po nila Secretary Clink no po sa kanilang trip sa Canada at US para At US, medyo mahaba-haba din. Opo, mahaba-haba po, no, Sir Ares, no? So, araw-araw, marami po tayong engagement sa ating mga non-resident Filipino sa US, no po, at sa Canada. Tapos po, pagkabalik ni Secretary, hindi po nagpahinga, no po? Sumabak. Opo, sinamahan ko po siya sa Naga naman po para sa isang event naman po ng ating NRF partner organization na AFTA, no po. So tuloy-tuloy ang ginagawa po natin sa CFO, no, Sir Ano ang Ares. ginawa nyo sa Naga? Anong particular activity? Ayun po. Kasi po, ayun po, alam naman po nating lahat na meron po tayong Linkapil, no po, o yung Lingkod sa Kapwa Pilipino program, Sir Ares. At para sa impormasyon na rin po ng ating mga kababayang NRF na nanonood ngayon, yung ating Linkapil program po, ito po ay ginagawa ng komisyon para maikonekta natin yung mga philanthropic and volunteering needs ng ating mga kababayan kung gusto po nilang tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong. Yung AFTA po, yung kagaya po ng nabanggit ni Sir Ares kanina sa ating balita, sila po ay matagal nang tumutulong sa pamamagitan ng Balikturo caravan po nila. So sila po kasi ay mga grupo ng mga guro na based na po sa US. At every time, no po, kada taon nagbabalik serbisyo po sila. Tinuturuan po nila yung mga local teachers natin. Specifically po sa literacy at sa iba pang larangan po ng academics, no po, Sir Ares. Ang naintindihan ko sa ginagawa nila sa Balikturo is tinuturuan din, kumbaga sinishare nila sa mga teachers dito sa ating bayan. Opo. Yung mga bagong methodologies ng pagtuturo na ginagamit sa ibang bansa. Tama po, Sir Ares. Ayun po. So, parang, ito po yung tinatawag na brain gain din, no po, ng ating komisyon ng CFO. May bago silang tawag dyan, Jairus. Ano po yun, Sir Ares? May bago yata silang tawag dyan. Ano po yun, sir? Instead of brain gain,
brain recirculation or something like Brain that. recirculation, no po. Parang may ganun silang ano eh. Kasi parang ang lumalabas, they are sharing knowledge, no? Yung those coming from overseas. Opo. They share their knowledge na yung natutunan nila abroad. And the local teachers also share their experiences dun sa mga foreign-based na Filipino Ay, teachers. opo, No? no. So it's a two-way street, kaya tinatawag nila yan na parang brain recirculation. Brain recirculation. Po. Ang galing, no po, Oo. Sir Ares. So, parang give and take relationship lang din po Yes, ang yes. nangyayari, no po, Sir Ares. Pero bago tayo tumungo dun sa ating main portion, yung pakikipagtalakayan natin sa ating Opo. mga non-resident Filipino sa Ireland. Opo. Batiin muna natin yung ating kasama sa CFO, si Cleo, Ay, na opo. nakapasa. Si Miss Cleo, ano po, as nakapasa. registered Bilang board isang exam ng registered Registered guidance Guidance counselor. Ano po, ayan. Talaga nga namang Bakit pala tayo may ikaw na magpaliwanag, bakit ba may guidance counselors ang CFO? Opo, no, Sir Ares. Pero talaga nga naman pong commendable po ang ating mga ang ating CFO employees, ang ating CFO family, no po. Pero sa kaalaman din po ng lahat, kaya po tayo, kaya rin sineselebrate po natin itong milestone na ito, katulad po ng pagiging registered guidance counselor po ni Miss Cleo ng CFO, ay dahil po ang CFO, other than our diaspora engagement programs, mayroon din po tayong mga frontline services, no po, na kung saan bago po umalis patungo ng kanilang mga host countries ang isang migrante, no po, sinisiguro natin na ready, no, handa po ang bawat Pilipino na sumabak sa kung anumang buhay na harapin po nila. Isa na po dyan ay yung guidance counseling program and services na ibinibigay ng CFO sa kada kliyente po, sa kada constituents po natin, no po. Maging even yung ating mga nasa ibang bansa na mga Filipino migrants, no po. Patuloy pa rin natin silang tinututukan, lalo na yung kanilang karapatan, yung kanilang yung pag-aalaga ng kanilang welfare, no po. Isa po 'yan sa pinaka-importanteng trabaho ng CFO na ma-ensure po natin na lahat ng Pilipinong nasa ibang bansa, saan mang panig ng bansa, ay nasa maayos po silang kalagayan. Kaya meron tayong guidance counseling, no po, Sir Ares. Pero ang isang importanteng aspekto dyan, Jairo, Opo. diba? Yung mental health aspect Ayun, ng opo, yung mental ng health. ating mga kababayan. No? Kasi ngayon nga, well, sa generation namin, hindi masyadong binigyan ng importance yung mental health. Opo. Pero ngayon, talagang we're very conscious na to keep our sanity, hindi ba? Kaya nga po, no, Sir Ares. And I also believe, no po, naniniwala din tayo sa CFO, no, Sir Ares, na other than these mechanisms, no po, marami pa rin po talagang pamamaraan para mas i-involve po natin yung ating mga kababayan para mapanatili at mapalakas pa nila yung kanilang yung kanilang mental health, no po, yung kanilang welfare and well-being, no po. At siguro po, Sir Ares, gusto ko rin po i-segue, no po. Isa na po dyan yung pagpapanatili talaga ng ating kultura, ng ating connection sa ating Filipino roots, no po, sa ating sa mga Pilipino, no po, sa ating mga kapwa kababayan, no po. At kaya mahalaga yung papel na ginagampanan ng mga Filipino community organizations abroad. Kaya nga po, Sir Aris. Ares. Mga makakasama ngayong episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Opo. Sila ay nakabase sa Ireland. Sila Yes. mga migrante na nasa Ireland. At siguro ikaw na magpakilala sa kanila. Sige po, Sir Ares, no. So napakalayo po ng narating ng ating mga guest, no po. Pero feeling ko po ay naandito lang din po sila, no po, ang ating mga guest dahil sila po ay kasangga, no po, partner ng CFO para mas lalong mapangalagaan ang at maproteksyonan ang ating mga Filipino migrants, lalo na yung mga nakabase po sa Ireland, no. Napakarami po nating mga kababayang nasa Ireland. At mapalad po tayo ngayon, Sir Ares, sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas na makasama po nating muli ang mga kinatawan mula
sa Filipino Multicultural Society of Ireland o kilala sa tawag na FIMUS, no po, for So, short. No Mga po. famous yan sila. Opo, FIMUS talaga, sir, no They po. are famous. Opo, kilala natin dahil sikat, no po. FIMUS na FIMUS po. Oo. Ayun po, no? Kaya po mga kababayan, wag na po nating patagalin pa, no po, i-welcome natin sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang Filipino Multicultural Society of Ireland, ang founding president na si Ma'am Hilda Areñas at ang cultural coordinator ng FIMUS, si Ma'am Rebecca o Beng Navarro. Hello po, Ma'am Magandang Hilda. umaga po. Ma'am Beng. Magandang umaga po, Ma'am Hilda and Ma'am Peg. Good morning din po, Sir Ares and Sir Julius. Thanks for having us dito sa Anong Serbisyong oras na dyan CFO. Anong oras na po dyan? Kaya nga po. It's 3:24 in the morning po. Opo. Wow. Kaya nga, nagpapasalamat po kami sa inyong sakripisyo para lang makasama kami dito. Thank you. Hindi mo na yung tatanong, Jairus, ano? Kasi Yes po. si Ma'am Hilda ay suki na natin dito sa Radyo Pilipinas. Oo World nga po. Service. Kasi naging guest natin sa Bridges on Air. And yung discussions natin doon sa Bridges on Air, yun ang parang nag-pave way para magkaroon sila Ma'am Hilda ng regular program sa Radyo Pilipinas. Ay, okay po. Ang galing. Ma'am Hilda, kayo lang nga po magkwento ng inyong program dito sa Radyo Pilipinas World Service. Yes po. Thank you po, Sir Aris. Hello, Sir Julius. Yes po. Jairus. Hello po yan, Sir ma'am. Jairus po. Sir Jairus, good morning po. Morning from po, ma'am. Ireland. Yes po, from previous interview sa Bridges on Air with Sir Aris and Sir Ray, they paved the way para magkaroon po tayo ng isang segmento sa Radyo Pilipinas called Tayo na sa Ireland. So, dalawang segment po. Ang una po is Kumustahan, where we, have our resource person. Kumustahan po sa mga kababayan natin dito sa Ireland. At saka, ang second segment po ay Tatak Pinoy. Yung pong mga kasama natin dito, na kababayan natin, na nagbibigay ng magandang inspirasyon at examples sa kapwa natin Pilipino. Ang galing po, no, Ma'am Hilda. So, ibig sabihin, Ma'am Hilda, kailan po ba ito pwedeng mapanood ng ating mga kababayan? No po? Ito po ba ay ibinabroadcast weekly? So, at the moment, monthly siya. Monthly so, first po. Saturday of every month. So, Mm. local time, Philippines local time, I think it's from 4 p.m. to 5 p.m. Opo. Tapos, Yeah. Ireland naman, from 9 a.m. to 10 p.m. 9 a.m. to 10 a.m. 10 a.m. Ang galing po, no? Maganda yung... Pero meron kasi, Jairus, meron na kasing existing na program ng dito sila Ma'am Hilda. Kasi Opo. meron din silang platform dyan sa Ireland. Ibig sabihin po talaga ay nagpo-programa po talaga kayo, Ma'am Hilda and Ma'am Yes. Beng, no po? Oo, in-extend Yes, lang natin yeah. dito. Kaya pala parang sanay na rin po sa interview sila Ma'am Hilda, no po, Sir Ares. Pero po, Pero alamin natin, Jairus, ano ba ang kanilang grupo? Kaya nga po, Filipino sir. Multicultural Society of Ireland. Kasi po Ano ako ba yan? po Sir Ares, ngayon ko lang din po nakilala sila Ma'am Hilda and sila Ma'am Rebecca, no po. And siguro po para na rin po sa kaalaman ng ating mga manonood, Ma'am Hilda and Ma'am Rebecca, ano po ba itong FIMUS, no po? At ano po ang inyong advokasya? Bakit kayo famous sa Ireland? Maraming salamat po, Sir Ares and Sir Jairus. So, Opo. ang mission, vision, and advocacy ng FIMUS. Simple lang po ang aming mission, pero napakahalaga nito. Opo. Kasi ang magkaroon ng pagkakaibigan sa pamamagitan ng kultura. So gusto naming matulungan ng mga Pilipino dito sa Ireland na manatiling connected sa kanilang pagiging Pilipino sa ating kultura, tradition, at ang ating mga values. So kasabay nito,
gusto rin naming maging bukas sa iba't ibang kultura at komunidad na nakapaligid sa atin. Opo. So ang vision naman namin ay ang magkaroon ng Filipino community na hindi lang basta naririto sa Ireland, kundi nakikita, pinapahalagaan at aktibong nakikilahok sa Irish society. Ayun po. Kung Para paano yan, ito, halong biro, pero baka naman totoo. Yung mga, kunyari, gagawa kayo ng barrio fiesta dyan. So, Barrio may mga Fiesta. leprechaun din yung mga barrio fiesta dyan. meron naman nung nakaraang February, yung March 17. So yun yung isa sa activities nila rito, yung Patrick's. St. Patrick's Day. So nakilahok po ang St. Patrick's FIMOS Day. or Filipino Multicultural Society sa event nila. So sumayaw po kami doon. Sinayaw namin is yung dayang-dayang, isa sa mga traditional dances natin. Tapos yung nakilahok din po tayo sa parade ng kanilang Oo. St. Patrick's Day. Opo. Ibig sabihin po, Masaya yan kasi ang daming inuman dyan pagka St. Patrick's Day. Yes. ibig sabihin talaga Tapos po, no, Ma'am Hilda, Ma'am Beng, no po. So, ibig sabihin parang nag-oorganisa po kayo, lalo na ng mga activities, no po, Oo. para mag-gather talaga yung ating mga Filipino communities. Tama po ba, ma'am? Yes Yes, po. Hindi yeah. lang po, hindi lang po sa community natin. Opo. Kagaya ng sabi ni Miss Beng na we are trying to promote yung kultura natin sa iba-ibang lahi po na nakatira dito sa Ireland. Opo. So last Independence Day po natin, hindi lang isang event ang ginawa ng FIMOS, kung hindi a series of events po. So meron po tayong arts and crafts workshop. Meron po tayong naganap na cultural dance workshop Opo. na ang lead po natin doon ay si Miss Beng, kasi siya po ay culture manager Opo. ng Ng Filipino FIMOS. Cultural Society. Yes. At Opo. saka nag-arnis din po tayo. So nag-showcase po ng arnis, at saka may workshop din po siya. Tsaka meron din po kaming mga kwento ni Lola Pasyang para sa mga kabataan po. Uy, maganda yan. Ang ganda po. Yes. So, ibig So madami sabihin, po kami series of events throughout the Independence Day. Hindi opo. lang po sa isang araw, every other weekend siya, di ba, Beng? Mga siguro Yes, 6 that's true. events. Yes. Ibig sabihin po, Pero- Ma'am Beng, ay, sir, sige po. Pero po, Kaya alam ko lang is, sa dami ng activities na ginagawa nila, paano nyo binabalanse? Kasi I understand yung pressures and the pressures ng isang migrant worker, lalo na sa, I'm not sure ano po yung mga work ninyo dyan, pero mostly yata nasa healthcare kayo. opo. Tulad niya, sabi nyo nga, si Ma'am Beng ay papasok pa sa trabaho ngayon. So, how do you find time in doing all these things for the Filipino community? Yes. So sa amin po, sa FIMOS, ang ginagawa po namin ay pinapahalagahan din po namin ang isa't isa sa amin na mga officers. Opo. So, sa advocacy namin, sa mission namin, ang sama-sama po kami na pinapaunlad ang grupo at mga kababayan natin. Ang plataforma po namin, tama po kayo, mahirap magbigay ng oras sa Yes. sa lahat kasi busy po kami, may pamilya, Opo. may trabaho. Kaya ang ginagawa po namin, isa't isa sa amin ay may mga talento. So may nakatutok po sa isang programa namin, kagaya ni Miss Beng, isa siyang cultural manager at member din siya ng FIMOS Tala Dance Troupe. So sumasayaw din po si Miss Beng. So siya yung nakatutok doon sa cultural dance workshop namin. Aha. Sayang po, no? Yes, Kung live po tayo, siguro papasayawin po namin si Ma'am Beng sa studio po natin ngayon, no? Ma'am Hilda. Yes. Pero So, yung meron Ma'am Beng, po- kayo po ba ay talagang you were dancing na dito pa sa Pilipinas? Were you a member of a dance company here in the Philippines?
So sa totoo lang po, Sir Ares, hindi. Oh, Dito na lang sa Ireland. Sa Ireland Oo, po. kasi lakasan kailangan na lang natin ng loob, ipakita yung talento natin bilang Pilipino. Oo nga po. Oo. Pero Ma'am Hilda, Ma'am Beng, gaano katagal na po ba kayong nasa Ireland? At gaano katagal na rin po ba ang FIMUS niyo po? So ako po, 2007, nung Ah, pumunta po ako dito sa Ireland. Ang famous po, we're only just over 2 years old 2 po. years po. So bagong organisasyon. Opo. pero ang dami nyo nang nagawa for a 2-year-old Yes. organization. Yes, dami na po namin nagawa. And in fact, we are in partnership with the CFO po. Opo, kaya nga po, ma'am. Pero ma'am, Yes. very very interested din po ako na malaman na kasi na kahit hindi po Pilipino no po ay kinekater pa rin po ng FIMUS as long as gusto po nilang matuto sa ating kultura no po. So ibig sabihin po ba bukas po ba ang FIMUS na maging miyembro kahit na hindi po non-resident Filipino. Filipino, ma'am? Yes, yeah. Kagaya nung isa sa aming activities nung Independence Day, Opo. si Yuki, isa siyang Indonesian, pero nakipag-ugnayan po siya sa atin na mga Opo. Pilipino. So nagbigay siya ng pagtuturo sa pamamagitan ng yoga. Okay. Dito po ba, Ma'am Hilda, Ma'am Beng, pumapasok yung, kasi po nabalitaan din po namin ni Sir Ares na meron din po kayong isa pang organisasyon, yung Southeast Asian Network of Ireland, no po. So dito po ba parang pumapasok at nagko-collaborate po ang SEANI, no po, o SHANI, tsaka ang FIMUS? Okay, yung Southeast Asian Network, SIANI, ay isang organisasyon po na ang members po namin ay Federation of the ASEAN countries. So 11 countries po is under ng SIANI. Tama po kayo. So recently, meron po tayong event na ginawa, yung first event ng Southeast Asian Network kasi Opo. ang Southeast Asian Network Ireland ay isang taon lang din po siya. So it's very new organization, but we're going strong kasi we have 3 resident embassies. So Malaysia, Philippines, and Vietnam dito sa Ireland. Yung mga embassy, ibang embassy, they're based in London. But they're very supportive, yes. Very supportive po sila sa organisasyon na ito. Kasi nakikita po nila na yung mga communities nila dito ay nakikihalubilo sa mga ASEAN member countries din po. Na at the moment, tayo po ang lead. At the same time, it connects with the chairmanship of the Philippines, diba? Yes. For Opo. 2026, yes. And coincidentally, ako po yung founder ng SIANI. So ako po yung nagli-lead ng SIANI sa ngayon. Yes. So Actually, nakakatuwa yung ginagawa nyo, ma'am. Kasi in other, like for example, in the Middle East, nag-gravitate din sa Filipino community yung ibang ASEAN member countries. Ano? Tama po. No? Kasi ilan ba ang Filipinos dyan sa Ireland? Ang around estimate lang about ba? 30,000. Ang dami po, napakalaking populasyon. Yes, No po? 35, yes. Kasi mostly, ang talagang pinakamaraming population, even in other countries, Filipinos. And then, yung ibang ASEAN countries, konti lang Konti sila. na lang. So, nakikihalubilo sila sa Filipino community. Ganon din ba dyan sa Ireland, ma'am? Before Southeast Asian Network was laid out to the ASEAN countries, hindi po, kanya-kanya po. So, nung nagsimula po kami, unti-unti po silang pumupunta Sumasama sa na. Southeast Asian. Yes, sumasama sa amin. Opo. In fact, yung nasabi ni Miss Beng na si Yuki, who provided the yoga and wellness instruction noong Independence Day natin, Yes po. she's from Indonesia. So ang very close ally po natin dito sa SIANI is Indonesian, Malaysian, Opo. and Vietnam.
and Cambodia at Mm. Myanmar. Kasi sila po yung medyo marami ang diaspora nila dito. Pero ang Pero galing po dahil ang mga kapwa Pinoy po natin talaga mismo yung nagsi-spearhead na po para mapagkaisa po natin yung ating mga Southeast Asian neighbors na po. No, Ma'am Hilda Mas and madali Opo. Ma'am. kasi din Jairus, alam mo Opo. ba, ito yung experience na ng marami sa Yes, sa Sir yung mga Ares. may Opo. engagement diyan. Kasi may common tayo, may common language tayo with Malaysia, with Oo nga Indonesia, po. yeah. yung bahasa. Yung So may bahasa. mga yun usually yung icebreaker. Opo. Kasi pag narinig nila yung mga, lalo na kung nagkakwentuhan yung mga Pilipino, o saan mo nabili yan? Ay, mahal naman yan. Tapos maririnig naman Very na, familiar na po. uy, mahal. I understand that. That means expensive, right? Opo. Even yung Hindi yung salamat, no mura. sir? Yung salamat Mm-mm. Yes. na So po. kaya, alam niyo ma'am, nung there was an ASEAN conference. Napag-usapan yan na Opo. bakit hindi yung mga Pilipino daw, since may base naman na bahasa yung Filipino language, bakit hindi tayo mag-aral ng bahasa? Oo nga po. Kaya ang nangyayari, imbes na pag-aralan natin yung bahasa language, yung baha naman ang napag-aralan natin, baha sa Makati, Baha sa baha sa Quezon Manila. City, no po. Kayo po, Kaya, Ma'am Beng and course, Ma'am I'm Hilda, hindi joking, naman po binabaha dyan? Binaha din one time sa isang lugar dito sa Dublin. Opo. Sa kasamaang palad, isang Pilipina nga ang namatay doon nung Ay, oo binaha. po. Hindi yun common dito, pero it happened. Pero, pero yun, ma'am, na-explore nyo ba yung possibility that you will have a common, parang language training with Malaysia and Indonesia? Kasi yun ang pinupush yung ASEAN ngayon. Hindi pa po, but pwede po. Pwede. yes, na po. Thank you for giving us the heads up. Opo. Baka yan pang susunod na initiative ng 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 Siani. FIMUS, no po, at ng Lahat Oo na nga. lahat na nagsisimulang initiatives ay galing dito sa CFO at Radyo Pilipinas. Opo. Maraming salamat po. Pero po, Ma'am Beng and Ma'am Hilda, other than cultural initiatives po ng FIMUS no po in gathering our Filipino communities, Filipino groups based in Ireland, as well as yung iba pa po nating mga friends from the Southeast Asian region, may mga ibang inisyatibo pa po ba ang FIMUS no po? Katulad po, for example, may mga inoorganisa po ba kayong mga philanthropic activities no po, mga political and economic activities no po, maliban po doon sa ating mga cultural engagements, ma'am? So at the present, ang ginagawa po namin is we are, like I said, we are in partnership with the CFO. Yes po. So lahat po ng initiatives and new press releases na natatanggap namin from CFO communications ay nilalabas namin dito sa Ireland through Opo. our social media. And gusto naming lumago. Kaya last Independence Day po, we had an event called LGBTQT Dialogue. Opo. Whereby, we linked with the CFO po. So yung gusto naming i-adapt kung ano yung mga ibang initiatives ng CFO and implement here dito sa Ireland for our kababayan po. In terms of philanthropic work, kasi we're fairly new. Like I said, Opo. we're only over 2 years old. Yes We're in po. the process of finalizing a few things para po naman makapag-contribute tayo sa home country natin, andito po sa host country natin. Opo. So it will be together po. Parang home country at saka host country po. Opo. Ayun po. Jairus, baka maganda siguro suggestion. Yung meron po kasing
minamanage sa program si Jairus, yung Peso Sense. Opo, Baka pwedeng Narinig ko po yan. yung peso i-ano mo sense. yan sila sa yung famous sa Peso Sense. Opo. This is a financial literacy program. Ayun po, That's ma'am. fairly new, di ba? Yung ano po, yung ating peso sense naman po, Ma'am Hilda and Yes. Ma'am Beng. Famous din po yun sa Pilipinas na po. Actually, parang meron po Oo. siyang 4 million followers sa Facebook ko. Makikita niyo po sa Facebook natin. At maganda nga po no, na mag-collaborate po tayo with Famous and Peso Sense. Para yung mga constituents po natin sa Famous no po, maging aware sila nitong mga financial literacy initiatives Oo. ng CFO no Oo. po. Ilupin Magandang mo na yung idea yan. famous. Yeah. Opo. Ilupin mo na sila, Jairus, sa Sige sa po. Peso Sense program. Mag-meeting po tayo after this po, Ma'am Hilda and Ma'am Beng. Mhm. Kanina po si Ma'am Hilda, pinadalhan na po agad ako ng friend request sa Facebook na po. Of course. Opo. Sir, Mabasa na nga ni Ma'am Hilda lahat ng Opo. ginagawa kong AI. Opo. Pero, Ano po, yes, we'll definitely collaborate with your Peso Sense, di ba, Miss Rebecca? Oh, yes. Yeah. We are all Yes. willing. para matulungan din po natin palalo yung ating mga kababayan sa Ireland na po into their not only cultural needs na po but as well as Yes. yung paggabay po sa kanila in terms of managing their finances as a Filipino in the overseas na po dahil syempre sa CFO din po kasi alam natin yung hardship na po yung difficulty ng pagiging isang overseas Filipino no po marami po sa ating mga kababayan nagpapadala din po sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas ng mga remittances no po Mhm. and even as well as their own expenses no po para matugunan yung kanilang araw-araw na pamumuhay sa Ireland no po at Kaya of course maganda rin ma-introduce, Jairus, sa mga kababayan natin sa Ireland, yung various financial instruments na Opo. available sa kanila. No? Like, kaya nga po no kung sir mabanggit lang natin, yung MP2 ng pag-ibig, napakalaki niyan. At saka, mga stock investments no sir. remember yung Land Bank, nag-issue sila ng Asenso Bank. Opo, yung Asenso bonds na po. Oo. Kaya nga po. So yung mga ganong bagay, kung mai-relay natin sa FIMUS, Opo. baka malaking tulong yun sa mga kababayan natin sa Ireland. Sige po. We'll surely get in touch with Ma'am Hilda and Ma'am Beng po for this collaboration no po. Pero po Sir Ares, Ma'am Hilda and Ma'am Beng, before we end our interview po, may gusto po ba kayong sabihin, Ma'am Beng and Ma'am Hilda sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakinig no po? Kung ano po ang mensahe ng FIMUS no po ng Shani into furthering no po para po mas mapalago pa po natin yung ating mga cultural initiatives no po at kung bakit po ba mahalaga po sa atin bilang mga Pilipino na mapagyaman palalo yung ating mga cultural initiatives. So let's start with Ma'am Hilda. Opo. Yes. So, sa amin po sa FIMOS, like I said, hindi lang po yung culture. So, pinapahalagahan po natin ang mga kababayan natin, bawat isa sa atin. So, pag sa kultura naman, it's not preserved by accident siya. It's preserved by intention. Opo. So, gusto natin yung next generation natin to carry it forward. Kasi it's not all the time na nandito tayo palagi. So we have to make sure na yung young generation natin ay equipped to carry our heritage and culture and values po. So yun, isa din po yun sa pinapalagahan ng FIMOS. Opo. At saka maging sustainable po yung mga kababayan natin in terms of financial literacy na sinabi ninyo po. So we are very much open to collaborating and partnering with you, Sir Jairus, with your Peso Sense initiative dito sa FIMOS po. Opo. Miss Beng? As a famous member, para sa akin, hindi hadlang ang distance o borders. Bawat Pilipino, saan man tayo naroroon sa mundo, ay bahagi sa kinabukasan ng Pilipinas sa ating Opo. bansa.
tayo bilang mga Pilipino ay may kakayahang gumawa ng pagbabago kahit saan man tayo naroroon. Tayo. Pilipino tayo. Ayan Marami po. pong salamat, Salamat. Ma'am Hilda and Ma'am Beng. At narinig po natin sa episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, si Miss Hilda Arenas, ang founding president ng FIMUS. Ano nga ba yung meaning ng FIMUS na wala dito sa aking Filipino Multicultural Society. No po. Filipino Multicultural Society. At si Miss Rebecca Beng Navarro, Cultural Coordinator na Filipino Multicultural Society in Ireland. Marami pong salamat and we hope to see you more often, lalo na't meron na rin kayong programa dito sa Radyo Opo. Pilipinas World Service. Looking forward po for future and many more collaborations with you kasi marami po tayong pwedeng pagtulungan with the Commission on Filipino Overseas. Sana po mag-guest nyo naman po kami ni Sir Ares po sa inyong programa. Ano po? Joke lang po, Ma'am Hilda and po. Ma'am Beng. No po. Of course. Mapapagkamalan tayong leprechaun dyan. Sir Exchange Ares, baka po. pwede naman yung Southeast Asian Network i-promote natin sa ASEAN. Yes, of course. Ano natin dyan? Oo. Sige po. Kasi we're 4 months to nearing the end of our chairmanship. Gusto po natin Yeah. lumago yung Southeast Asian Network Ireland po. Opo. Oo. Sige po, we'll Before we end the definitely promote chairmanship. po, Shani. No po. Yes. Sige po. Maraming salamat po ulit, Ma'am Hilda and Ma'am Beng for our interview, no po. At mga kababayan, yan po si Ma'am Hilda Arenas at si Ma'am Rebecca Navarro mula sa Filipino Multicultural Society of Ireland. Thank you po. Alamin Thank ang you mga for serbisyong having us. inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon, at sa bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang gobyerno saan mang Pilipino, saan mang panig ng mundo. Tandaan mga kababayan, basta serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO CFO sa Bagong Pilipinas. Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.